Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Nato. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Occidental. Sa buong buhay ni Nato, hindi niya inakala na ang tunay na ama ay isa palang aswang. Nabuhay ito sa poder ng amain, pangalawang asawa ng ina. Bugbog sarado sa tuwing lasing, hindi kasundo sa lahat ng bagay. Nang masawi ang ina sa isang trahedya, nagpa siya na puntahan ang probinsya kung saan mahanap ang ama. Normal naman ang lahat pagkarating doon sa tahanan. Pinatuloy na matanda na nagpakilalang ina ni Paterno na ama ni Nato. Pinakain, nagkwentuhan, iginugol ang mahabang oras sa pagkilala sa isa't isa. Wala namang problema, magaan ang loob, damang-dama na pamilya kagad ang turing sa kanya. Subalit pagsapit ng gabi, hindi niya inaasahan na makakakita ng aswang sa personal, ang malalapay sarili niyang ama. Tulog na sa kabilang kwarto si Lola Anding. Si Nato na bagong salta sa tahanan, nahirapang makatulog. Binuksan ng bahagya ang bintana. Sumisipol-sipol habang lumalanghap ng hangin. Hindi nagtagal. Agaw atensyon ang angil mula sa kung saan. Nakakakilabot ang tunog, kaya sinara ang bintana. Kaso nga lang, bago tuluyang makatalikod, nawasak ang dingding at bumungad ang aswang. Nanigas si Nato sa kinatatayuan. Walang kurap na napako ang tingin sa nilalang. Maging ito man ay nagulat sa kanya. Naglalabasan ang matutulis ng ngipin. Nangangamoy mapanghe. Mahaba ang mga kuko. Naglalaway. At kulay abo ang balahibo. Nanlilisik ang mga mata. Nang walang ano-ano'y, sumigaw ang binata ngunit kagad sinakal. Inakalang ikamamatay ang sandali. Subalit dumating si Lola Anding. Pasimpleng sinita ang nilalang. Naging maamo ito at dahan-dahang lumayo. Kasabay ang unti-unting pagpapalit ng anyo. Lumitaw ang isang lalaki na nasa edad 40. Napako ang tingin ni Nato. Naguguluhan kung bakit magkamukha sila. Nang sulyapan si Lola Anding, ito na ang nagpaliwanag. Tingnan mo na rin eh. Ang sabi ko agahan mo ang pag-uwi. Naabutan ka tuloy ng anak mo. Ibinalandra mo pa kagad yung tunay mong pagkatao. Pagpasensyahan mo na apo ha. May saltik kasi minsan niyang tatay mo. Hindi marunong makinig. Wika ni Lola Anding. Lalong hindi nakapagsalita si Nato. Muling napatitig sa lalaki. Pilit pinoproseso ng utak ang nadinig. Aswang nga ang ama. Bagay na umaalingaw sa isipan niya. Nanlumo itong naupo sa isang tabi. Ano kaya mo? Anak ko ang binatang to. Aba, paano naman mangyayari yun? Ni kailan hindi ako nagkaroon ng nobya. Nagpapauto na naman kayo sa kung sino eh. Hindi dahil nagpakilala sa ganyan, maniniwala kagad kayo. Nanay naman. Wika ni Rene. Hoy, huwag mo nga akong maganyang-ganyan. Tatamaan ka talaga sa akin eh. Nakalimutan mo na ba? Kung kumarengkeng ka dati akala mo mauubusan ka ng babae. Kung saan ka mapadpad, may babaeng umaaligid. Oh, huwag mo akong bigyan ng ganyang reaksyon. Akala mo naman ang dangal mong tao. Aswang ka na nga, babaero ka pa. Tugon ni Lola Anding.
Nay naman, grabe kayo kung magsalita. Hindi ko nga maalala, pero tandang-tanda nyo pa. Malamang, nakalista sa utak ko lahat ng kalokohan mo para kung sakaling may dumating dito at magpakilalang anak mo, hindi na ako magtataka. Saka naguhugas kamay ka pa kamukhang kamukha mo nga tong binata. Pag-uusap ng mag-ina. Hindi na nagsalita pa si Tatay Rene. Tinignan si Nato at umiiling na umalis. Si Lola Anding ang nagpaliwanag sa katauhan ng ama. Sa kwentada ng edad ng binata, nilinaw na matanda na nabuo siya sa sinapupunan ng ina. Hindi pa aswang si Rene. 20 taon na maging aswang ito. Menor de edad noong umarangkada ang pagiging babaero. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang binata sa takbo ng mga pangyayari. Ngayon pa lamang, nagsisisi na ito kung bakit pa niya hinanap ang ama. Kung alam na isa itong halimaw, hindi na sana pumunta pa roon. Habang lumilipas ang oras, nagbabalak si Nato na umalis sa tahanan. Hindi na nais pang manatili doon. Subalit nang buksan niya ang pinto, bumungad ang ama. Titig na titig, mababakas na maging ito ay hindi makapaniwala na meron siyang anak. Nang makitang bitbit ang bag, binawi niya ito at nagsara ng pinto. Oy, di ba nakita? Kakarating mo lang tapos aalis ka kagad. Iho, gusto ko lang malaman mo na sa sandaling pumunta ka rito, hindi ka na makakalabas pa. Dito ka na lang habang buhay. Subukan mo lang tumakas. Ako mismo ang hahabol sa'yo sa ganap kong anyo. Banta ni Tatay Rene. Dahil doon, nanlamig ang katawan ni Nato. Walang ano-ano'y pumasok ng kwarto at nagtago. Kinabukasan, nagbago ang timpla ng hangin. Kung umakto ang mga ito, akala mo'y walang aswang. Pinaghanda siya ng agahan, prutas, gatas, biskwit, kanin at ulam. Napako ang tingin sa mga putahe. Litaw na litaw ang hiniwang karne. Napalunok ang binata sa ideya na posibleng laman ito ng tao. Kaso kagad itong sinaway ni Tatay Rene. Uy, huwag kang mag-isip ng ganyan. Dahil walang kumakain ng tao sa pamilyang to. Porque may aswang, tao kagad ang kinakain. Iho, oo, aswang ako. Inaamin ko yun. Pero iba ang tawag ng aking sikmura. Ang nasa mesa, karnehan ng baboy at manok. Grabe naman tong apo mo na Ang sama mag-isip Wika ni Tatay Rene. Kahit ako, magdadalawang isip kapag mag-uuwi ka ng karne. Baka mamaya, laman ng kapwa ko tao ang ipakain mo. Tugon ni Lola Anding. Ay nako, maglola nga kayong dalawa. O sige, pagtulungan niyo ako. Nagtawanan ang dalawa. Panay lamang ang tingin ni Nato at nang makumpirmang karne ng baboy at manok ang nakahanda, sumabay na sa agahan ang binata. Matapos yun, dinala ito ni Lola Anding sa bayan para mamili ng mga gamit. Pinasyal na rin sa buong lugar para maging pamilyar. Hindi lubos maisip ni Nato na mapera ang matanda. Kung pagbabasehan ang lagay ng tahanan at itsura, hindi masasabing may tinatagong salapi. Ngunit ito sila ngayon. Binibili lahat anuman ang matipuhan. Nang makasalubong ang kakilala, nag-alok ng kambing. Matapos magkasundo ay kagad binayaran. Kung susumahin lahat ng yun, libo-libo ang halaga. Pagka-uwi nakasalubong sa daan si Tatay Rene. May bitbit itong balde na selyadong selyado. Subalit tumutulo ang sariwang dugo.
Habang naglalakad, panay ang sulyap doon. Iba ang kutob ng binata na mga sandaling yun. Idagdag pa ang kilos ng ama na inilalayo ang bitbit. Gayunpaman, pagkarating ng tahanan ay nakumpirma kung ano ang laman. Laman ng aswang. Diretso sa kusina para lutuin. Nakatayo lamang si Nato habang pinapanood ang ginagawa ng ama. Itinuring na karne ng baboy ang laman ng aswang. Hinugasan, hiniwa, pinakuluan, inihaw ang iba. Habang ang tira naman ay nilaga, nag-alok pa ito ng maluto. Tay, kapwa aswang pala ang kinakain mo. Hindi ba dapat tao o hayop? Tanong ni Nato. Ay nako, ganyan kayo mga ordinaryong tao. Kapag nakarinig ng aswang, iisipin na tao kagad ang kinakain. Iho, may lahi ng aswang na kung tawagin ay agaras. Silang kumakain ng kapwa aswang. Nambibiktima pa rin naman ng tao. Nananakot ganon. Pero hindi namin kakainin dahil masyadong matapang sa sikmura namin ang dugo at laman ng tao. Mainam na rin yun para kahit papano. Naiiba ako sa karamihan. Wika ni Tatay Rene. Agaras? Baka naman gawa-gawa nyo lang yan para kunyari masabihan na hindi masamang aswang. Aba, kung magduda ka, problema mo na yun. Kung wala ka ring mabuting sasabihin sa pagiging aswang ko, mabuti pang tulungan mo na ng si Nanay Anding. Wika ni Tatay Rene. Kahit nilinaw nito ang tungkol sa katauhan, hindi magawang maniwala ni Nato dahil para sa binata, walang naiiba sa aswang. Pare-parehong tao ang binibiktima. Habang pinanonood si Lola Anding na nagtatabas ng damo sa bakuran, kahit papano ay napanatag. Hindi siya pinabayaan. Siniguradong mapapabuti ang kalagayan at mapapalapit ang loob. Palagi siya nitong kinakausap para hindi maburyong. Habang tumatagal, natutunan ng binatang makibagay at makipagsabayan. Unti-unti nang nawawala ang takot at tinanggap na ganito ang pamilyang makakasama habang buhay. Makalipas ang ilang araw, hindi umuwi si Tatay Rene matapos magpaalam noong nakaraan. Ang sabi may kikitain na kakilala, ngunit hanggang ngayon, hindi pa nakakabalik. Nag-aalala na si Lola Anding dahil noong huli na matagal umuwi, nagtamo ito ng maraming pinsala sa katawan. Matapos yun, kung sino-sinong nilalang ang umaaligid sa tahanan, hindi naglaon. Bumalik ito at kagaya ng sinabi ng matanda, malubha nga ang kalagayan. Samut-saring sugat ang natamo. May kalmot, may kagat, may saksak. Maraming dugo ang nawala sa katawan. Kagad inasikaso ni Lola Anding. Pinainom ng langis at ginamot ang sugat. Matapos yun, pinakain ng maraming karne ng aswang. Sa kabutihang palad, bumuti ang sitwasyon. Ay nako, Diyos mio ka rin eh. Ano na naman ang ginawa mo sa pagkakataong ito? May dinala ka na naman bang aswang na nasa hanay ng matataas na uri? Hindi ka pa nadala sa nangyari dati. Halos ikamatay mo na yon. Tapos inulit mo pa ngayon. Kailan ka ba matututo? Ha? Wika ni Lola Anding. Nay, hindi yan ang dapat mong unahin. Saka mo na ako sermonan kapag nakalayo na kayo rito. Isama mo itong sinato. Lumuwas kayo sa ibang bayan, sa lugar na hindi matutunto ni numan. At para sa ikatatahimik mo, wala akong inagrabyado.
Sadyang bumalik lang yung aswang na nangyanggaw sa akin. Kung dati gusto kong gawing kauri, ngayon naman papatayin. Ang kasabayan kong yanggaw, isa-isa niyang dinali. At hindi lang yun, pati pamilya dinamay na rin. Tugon ni Tatay Rene. Ay, sus Mariosep, sino ba kasi yung aswang na yon? At baka naman pwede pang idaan sa usapan. Kilala ko ang ugali nun, Nay. Walang patawad, walang pakipakiusap. Patayan akong patayan. Huwag na kayong magtagal dito. Umalis na kayo ngayon din. At magpapaiwang ka naman. Hindi pwede yon. Sumama ka sa amin. Aalis tayong lahat dito. Hindi nga po pwede, Nay. Dahil matutunton ako. Nasusundan niya yung amoy ko kaya kung sasama ako, patay tayong lahat kapag nagkataon. Huwag niyo na akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Basta't siguraduhin niyong walang makakaalam. Nakaanak ko kayo. Kilos na, Nay. Wika ni Tatay Rene. Nang madinig ni Nato ang usapan, dali-daling nag-impake. Lumuwas sila ni Lola Anding sa liblib na bayan kung saan naroon ang kaanak. Masukal ang lugar. Bihira lamang na may dumaraan. Kampante na walang makakatuklas. Subalit laking gulat ng isang matanda ang lumitaw. Dahil sa utos ni Tatay Rene na walang magsasalita, panay dahilan sina Lola Anding at pinsan na si Mang Teryo. Nasa itaas ng tahanan si Nato. Sinisilip sa siwang ng sahig ang kaganapan sa ibaba. Nang walang ano-ano'y, sinakta ng mga ito. Gusto sanang sumaklolo ng binata. Kaso napansin ang pagsenyas ng lola. Napapikit na lamang nang bumagsak si Mang Teryo. Duguan at hindi matigil sa pagsigaw. Dito na nagsalita si Lola Anding. Walang magawa kundi ituro ang kinaroroonan ng anak. Nang makalis ang matanda, dali-daling bumaba para tumulong. Mabuti na lamang ay may malapit na manggagamot na kagad inagapan ang sugat. Kaso nga lang, nagtataka si Nato kung bakit masama ang titig nito sa kanya, na para bang may ginawa siyang hindi kaaya-aya. Matapos ang gamutan, lihim siyang kinausap ng manggagamot. Eho, gusto ko lang sanang itanong kung alam mo ba ang bagay na nasa iyong bulsa. Ikaw ba ay anak ng isang aswang? Tanong ni Mang Manoy. Hindi nakasagot si Nato. Kinapa ang bulsa at naramdaman na merong maliit na bato. Hindi niya ito kinuha. Hinintay ang susunod na sasabihin ng manggagamot. Binalaan siya nito na huwag ilalayo dahil makakatulong sa oras ng peligro. Bakit po? Ano po bang alam niyo sa bagay na ito? Tanong ni Nato. Ang tawag sa bagay na yan, bato ng aswang. Kapag hawak ito ng isang tao, pwede siyang maging halimaw o hindi kaya magagamit ito bilang laban sa mga kaaway. Ipagpaumanhin mo ang masama kong titig. Akala ko sinasadya mong dalhin yan sa tahanan ko para manakot. Parang wala ka namang kaalam-alam sa tangan mo. Hindi bali na. Magbibigay ako ng gamot para kay Teryo. Siguraduhin mong maiinom sa tamang oras. Wika ni Mang Manoy. Matapos ang insidente, naging alerto din ang manggagamot. Naglagay ng pangontra sa paligid para maiwasan ang pagbalik ng aswang. Oras-oras bumibisita sa tahanan para masigurado ang kaligtasan ng lahat. Dito napag-alaman na kapatid ni Mang Teryo sa ama, kaya gano'n na lamang ang pag-aalala. Nang magkaroon ng oras, nakipag-usap si Mang Manoy kay Nato.
Kilala pala nito si Tatay Rene at ang nakababatang kapatid, kasabayan na nayanggaw noon. Dahil manggagamot ito, nagawa niyang agapan. Subalit makalipas ang ilang taon, nagpakita ang aswang na yumanggaw at pinaslang. Sa puntong ito, pinagdarasal niya na makatagpo ito para pagbayarin. Kaso nga lang, hindi niya kilala kung sino. Nagsuwestyon si Nato na magkita sila ng ama dahil pareho naman ng taong pinag-uusapan. Sumang-ayon naman si Mang Manoy, kaya't nagpasama ito sa pag-uwi. Ayaw sanang pumayag ni Lola Anding sa takot na mapahamak. Kaso sinigurado ng manggagamot na poprotektahan niya ang binata. Kagad silang bumalik sa tahanan at naabutan si Tatay Rene. Hinayaan ni Nato na mag-usap ang dalawa. Ikwinento ni Mang Manoy ang kaganapan sa bahay ni Mang Teryo. Ganoon na lamang ang galit ng ama. Ngunit hindi dito nakasentro ang usapin. Pinagtibay ang plano para sa pagbabalak na itumba ang aswang. Sigurado ka naman sigurong kilala mo ang yumanggaw sa'yo, hindi ba? Wala kong ideya kung sino ito at kung ano ang itsura dahil hindi ko pa nakikita. Wika ni Mang Manoy. Hindi naman natin kailangang hanapin dahil siya mismo maghahanap sa akin. Dinalaw ko ang kasabayang kong niyanggaw noon. Ubus na sila. Ako na lang ang natitira. Hindi ko alam kung ano ang rason niya para isa-isahin ang lahat ng nilahian niya. Tugon ni Tatay Rene. Sa tagal ko sa larangan, marami na akong pasyenteng nayanggaw. May nakalaban na ring aswang. Pero ngayon pa lamang ako nakadinig na pinapatay ng aswang ang mga nalahian. Sawa na yatang magbarami. Ano man ang dahilan niya, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang sa mga sandaling ito, patayin siya bago ako maunahan. Huwag kang masyadong kabahan dahil hindi ka nag-iisa sa labang ito. Maaasahan mo ko. Sabay nating hulihin ang aswang at pagbayarin sa ginawa niya. Wika ni Mang Manoy. Matapos magkasundo ng dalawa, kanya-kanya na sila sa paghahanda. Sa tahanan muna nagpalipas ng araw. Bawat kanto ay nilagyan ng pangontra at patibong. Naninigurado na sa bakuran pa lamang, mauhuli na ito. Subalit kung kailan handa na ang lahat, saka naman walang nagpapakita. Hanggang sa 1 linggo ang lumipas, hindi pa rin nagpapakita ang aswang. Ilang ulit nag-orasyon si Mang Manoy para tawagin ang halimaw. Subalit hindi yata umaabot sa pandinig nito. Hanggang sa umabot ang araw na nawala na lamang ng pag-asa. Umuwi ang manggagamot upang asikasuhin ang naghihintay na mga pasyente. Gayunpaman, mahigpit na binalaan si Tatay Rene na huwag magpapakampante. Habang si Nato naman sa kabilang banda, bumalik para tignan ang kalagayan ni Lola Anding at Mang Teryo. Sa kabutihang palad, ayos naman ang lahat. Ilang buwan pa ang lumipas. Saktong nakalimutan ang tungkol sa aswang. Umuwi na rin sina Nato sa sariling tahanan. Bumalik sa nakasanayang buhay. Inasikaso ang maliit na taniman sa bakuran. Nagpupunta ng bayan para magbenta ng kambing at kung ano-ano pa. Habang si Tatay Rene naman, inatupag ang tawag ng sikmura. Isang gabi, nakita niya ito sa kusina. Kababalik pa lamang nito sa anyong tao. Kagat-kagat sa bibig ang parte ng aswang. Nasanay na lang din si Nato na makitang ganto ang ama kaya hindi na siya kinikilabutan. Upo sa tabi
Panonoorin ito mula sa pagluluto hanggang sa pagkain. O ikaw, hindi pa tayo nag-uusap tungkol sa pagiging mag-ama natin eh. Tanggap mo na ba ako? Tanong ni Tatay Rene. Napatitig si Nato sa biglaang tanong ng ama. Ito rin ang tanong ng binata sa sarili. Nang mapasulyap kay Lola Anding, naging matimbang ang sitwasyon. Dati, kung makakarinig ako ng aswang, takot kaagad yung bumabalot sa akin eh. Pero nang malaman kong isa yung ama ko, sa lahat ng pinapakitang pagmamahal ni Lola Anding at sa kilos mo na handa kaming protektahan laban sa gulo mo, siguro oo. Wala na rin naman akong pagpipilian eh. Kahit balibalik ta rin man yung mundo, hindi mababago yung katotohanan na anak mo ko at ama kita. Tugon ni Nato. Napangiti si Tatay Rene sa sagot ng binata. Walang mapagsidla ng tuwa. Mabuti naman kung ganun. O siya, magugas ka ng kamay at saluhan mo ako rito. Masarap ang adobong aswang eh. Biro lang, matulog ka na. Biro pa ni Tatay Rene. Kinabukasan, nagulantang ang lahat na mapagtanto na nawawala si Lola Anding. Madaling araw ito umalis, nagpaalam na magpupunta lamang ng bayan para mamili ng kinakailangan. Ngunit takip silim na ay wala pang balita kung nasaan. Sumunod si Tatay Rene sa bayan, subalit hindi na mahagilap ang matanda. Tumulong na din si Nato. Naglibot sa lugar at hindi inaasahan na matatagpuan niya ito. Nawala ng buhay. Sa masukal na bahagi ng kakawian, nakahandusay si Lola Anding. Maraming kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. May bakas pa ng kagat sa leeg at wakwak ang dibdib. Nang malaman ito ni Tatay Rene, hindi mapigilan ang galit. Nagwawala sa gubat. Nagsitumbahan ang mga puno at patay ang mga ligaw na hayop na dumaan. At higit sa lahat, nadagdagan ang pagkasuklam sa aswang. Nag-iwan pa ng bakas para malaman na ito ang gumawa. Bago balingan ang kalaban, inasikaso muna ang pagpapalibing sa katawan ni Lola Anding. Sila-sila lang din ang naghulma ng kabaong, ang naghukay at ang nagluksa. Wala nang oras para idulog sa simbahan dahil okupado ang isipan sa paghihigante. Dahil din sa nangyari, pati si Nato ay nakaramdam ng galit. Kung kailan siya binigyan ng pamilya, saka naman mawawalan. Hinikayat nito ang ama na ipaghiganti si Lola Anding. Parehong pinangingibabawan ng emosyon. Nang walang ano-ano'y, umalis si Tatay Rene. Ang alam ng binata, hahanapin ng ama ang aswang. Subalit ang dumating na balita ay nasawi na rin ito. Magkasama sila ni Mang Manoy. Sugatan ang manggagamot at malubha ang kalagayan. Hindi na malaman ni Nato kung ano ang mararamdaman. Magagalit ba dahil pinaslang ng aswang ang ama't lola o humagulgol sa tabi ng bangkay? Ngunit wala sa nabanggit dahil natagpuan na lamang ng binata ang sarili na naglalakad. Binubulabog ang katahimikan ng gabi. Tinatawag, hinahamon ang aswang. Hindi naglaon ay bumungad ito sa kanyang harapan. Malaki ang pagkakangisi. Ang lakas ng loob mong magtawag, iho. Kamukha mo ang huling yanggaw na niligpit ko. Anak ka niya, no? Kung sa bagay, kahit sinong anak naman. Magagalit kapag nalaman na pinaslang ang ama. Wika ng lalaking kaharap.
Ikaw, ikaw ang dahilan kung bakit naging aswang ang tatay ko. Tapos bumalik ka para patayin siya. Ano ba talagang sadya mo? Tanong ni Nato. Sabihin na lang natin na wala akong magawa. Kaya mambibiktima ng yanggaw. Tapos kapag ganap na sila, babalik ako para ligpitin. Matagal ko na itong ginagawa. Kaya wag mo kong tanungin. Ikaw, ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? May ugali pa naman ako na pinapatulan ko kung sino man ang maghamon. Hindi ako kumakain ng tao, pero pwede ko namang tikman ang laman mo. Muling wika ng nilalang. Ibinalandra nito ang anyo bilang aswang. Sumugod, ngunit laking gulat ng may humarang. Tumilapon ang aswang. Nanlilisik ang mga matang tumitig sa lalaki. Kaya pala hindi ka mahagilap dahil nanggugulo ka lang pala sa mga tao. At pati ang binatang to hindi mo na pinalampas. Wala siyang laban, kaya dapat hindi mo na lang pinatulan. Wika ng isa pang lalaki. Bumalik sa anyong tao ang aswang upang makausap ang lalaki. Roger, ang gabunan na naghahari-harian sa mababang uri ng aswang na katulad ko. Huwag kang makialam dahil akin ang binatang yan. Umalis ka na bago ko maibaling ang galit ko sa'yo. Oy, Daboy, huwag mo nga akong binabantaan. Alam mo na wala kang laban sa akin eh. Binata, umalis ka na. Ako na ang bahala rito. Napaatras ang lalaking tinawag na Roger nang matamaan ng pag-atake. Lumatay ang kuko ng aswang sa pisngi ngunit walang sugat. Masama ang titig na bumaling sa nilalang. Sumugod ito ng sumugod ngunit walang binatbat sa lalaki. Hindi dahil malaking tao, kundi sa katotohanan na isa itong gabunan ang maituturing na pinakamataas na uri ng aswang. Ilang ulit binalibag ang aswang ngunit bumabalik pa rin. Sugod ng sugod, tahimik na pinanonood ni Nato ang kaganapan habang nagtatago sa isang tabi. Hindi man siya ang inaatake. Damang-dama pa rin ang takot dahilan para magtago na lamang. Hindi maikakaila ang lakas at bangis ng nilalang. Mabilis ang pagkalmot. Kung ano-anong atake ang ginawa para lamang sakta ng kalaban. Subalit hindi rin may kakaila ang husay ng lalaking gabunan. Kahit nasa anyong tao lang, pasimpleng sumasabay sa galaw. Hindi naglaon ay sinakalang aswang at binagsak. Hinihingal na bumalik sa anyong tao ang halimaw at masamang tumitig kay Roger. Sana noon pa man, pinatay na kita. Ako pa ang nag-alaga sa iyo noong kabataan. Pero tatraydorin mo lang pala ako. Hindi talagang magandang magpalaki ng nilalang na hindi mo kauri. Wika ni Daboy. Nagsisisi nga rin ako kung bakit sa'yo pa ako hinihabilin ni Ama. Magkaibigan kayo, pero sayang dahil hindi ka nahawaan ng kabaitan. Tugon ni Roger. Muling nasagad ang galit ng aswang. Sumugod ito ng sumugod. Subalit anuman ang gawin, wala pa ring epekto sa gabunan. Sa huli, itinodo ng lalaki at pinatikim ng kalupitan. Ginilita ng leeg, binali ang bawat buto sa katawan at binaon sa mismong kinatatayuan. Mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos nito, saka lamang lumabas si Nato nang tawagin siya. O ikaw, kaano-ano mo ang biktima ni Daboy?
Nararamdaman ko sa iyo ang bato ah. Tanong ni Roger. Sa dami ng iniisip, ngayon lamang naalala ni Nato ang bato. Sa puntong ito, inilabas na mula sa bulsa. Biniktima niya ang tatay ko. Nilahian niya, tapos pinatay. Pati lola ko nga dinamay eh. Sino po ba kayo? Parang kilalang kilala mo yung aswang na yan. Tugon ni Nato. Hindi inaasahan ng binata na sa pagkakataong yun, muling makakakilala ng isa pang aswang. Ngunit hindi katulad ng iba. Magaan kaagad ang loob nito. Maayos ang pakikitungo na parang hindi nananalaytay sa pagkatao ang dugong halimaw. Mahaba ang pagkwekwentuhan na inabutan ng pagsikat ng araw. Ito na rin mismo ang nagpaliwanag kung para saan ang bato ng aswang. Ang totoo, hindi nito taglay ang sumpa ng pagiging aswang, kundi nakadesenyo lamang para protektahan ang magtatangan. Dito naalala ng binata ang sanay pananakit ng aswang. Dumapo ang kuko nito sa balat, subalit walang sugat. Ito rin ang pagkakaalala ng sandaling sinakal ng ama noong unang gabi sa tahanan. Ang tanong lamang, hindi matandaan kung paano nagkaroon ito. Pagkatapos ng pag-uusap, inihatid siya ng gabunan sa bahay ni Mang Teryo. Nanatili ang binata sa poder ng matanda. Ito ang tinuring niyang pamilya dahil kadugo pa rin naman. Pinsan ng yumaong si Lola Anding. Nang ikwento ang tungkol sa bato, ito na ang nagpaliwanag. Magmula sa araw na naging aswang si Rene, hindi alam ni Lola Anding ang gagawin. Sa takot na malaman ng mga kapitbahay, dinala ang anak sa pinakaliblib na lugar upang doon manirahan. Makalipas ang ilang taon, nagtanong-tanong sa albularyo. Hindi na magagamot ang pagkayanggaw, kaya't binigyan na lamang ito ng tinatawag na bato ng aswang. Hindi para maging aswang din ang magtatangan, kundi para proteksyonan ng sarili na hindi mapuruhan ng halimaw kung sakaling aatakihin. Sa pagkakaintindi ni Mang Teryo, ipinuslit na matanda ang bato sa binata sa araw na dumating sa tahanan. Yon ay upang protektahan sa posibleng panganib. Dito lalong naantig ang damdamin ni Nato. Kung sana'y buhay si Lola Anding, personal itong makakapagpasalamat sa kanya. Gayunpaman, hindi dito nagtapos ang kapalaran ng binata. Makaraan ng ilang taon, sa tulong at gabay ni Mang Manoy, nilinang nito ang kakayahan sa paglunas ng yanggaw hanggang sa kinilala ng mga tao. Ilang biktima na rin ang ginamot. Isang araw hindi inaasahan na muling makikita ang gabunan. Nagulat na lamang nang kumatok ito sa pinto at nakiusap na gamutin ang dinalang bata. Sa puntong ito, hindi lang karunungan mula sa libreta ang ginamit ni Nato. Mas kinilala ang bisa ng bato ng aswang magmula noong nadiskubre na malaki ang tulong sa yanggaw. Pagkatapos ng mahaba-habang proseso, orasyon, ritual, pinakukuluan nito ang bato at ang tubig ay pinapainom sa pasyente. Agad-agad, inilalabas ng katawan ang sisiw na may kargang sumpa. Namangha si Roger sa pinakitang gilas ng binata at pinuri ito sa kahusayan. Akalain mo nga naman, ang binatang nakausap ko taon ang nakalipas, isa ng mahusay na manggagamot. Mabuti at naisipan mong pasukin ang larangang yan. Malaki ang tulong mo lalo na sa mga biktima ng yanggaw. Wika ni Roger. Magmula nung naisip ko yung pinakaugat ng pangyayari sa pamilya namin,
Nakiusap ako kay Mang Manoy. Naturuan ako sa panggagamot. Sa gabay niya, nagawa kong agapan yung sumpa ng Yanggaw na minsan nang sumira sa buhay ng aking ama, ng aking lola, sa aking pamilya. Tugon ni Nato. Ipagpatawad mo na lang sana ang ginawa ng mga kauri ko. Saan ka ba namamalagi ngayon? Sino pala itong bata? Natagpuan ko lang habang palakad-lakad. Naramdaman kong may sumpa kaya dinala ko kagad sa'yo. Kung itatanong mo kung paano ko nalaman, nakasalubong ko si Mang Teryo noong nakaraan. Siya mismo ang nagsabi na pumasok ka na sa panggagamot. At para sagutin ang tanong mo, wala akong permanenteng tirahan. Naglalakbay lang, naghahanap ng lapastangan na aswang para turuan ng leksyon. Wika ni Roger. Napangiti si Nato sa sinabi ng gabunan. Naikwento na nito dati ang pinagkakabalahan sa buhay. Nahahanay man sa mataas na uri ng nilalang, ginamit nito ang estado para ligpitin ang mga aswang na walang awa sa pambibiktima, kagaya ni Daboy. Nang mahimasmasa ng bata, nakiusap si Roger na ang binata na lamang din ang magpalaki dahil sa lansangan ito natagpuan. Kilupkop nga ito ni Nato, itinuring na sariling anak, pinalaki at nang magkaedad, tinuruan din sa panggagamot. At sa paglipas ng panahon, silang mag-ama ang kinilala ng mga tao na mahusay sa paglunas ng Yanggaw at ang pangunahing gamit ay bato ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.